Kung nakita mo ang lalaking ito noong taong 1974, hinding-hindi mo maiisip na paglipas ng ilang taon, ang pangalan niya ay isisigaw ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Siya ang lalaking babago sa kasaysayan ng larong basketball. Kilalanin natin siya bilang si Larry Bird, ang Larry Legend ng Boston Celtics. 3 beses na NBA champion, 3 beses na MVP, at isa sa pinakamalupit na trash talker sa kasaysayan. Pero ang hindi alam ng marami, bago niya narating ang rurok ng tagumpay, dumaan siya sa isang impyernong buhay na muntik nang sumira sa kanyang mga pangarap. Ipinanganak si Larry Joe Bird noong December 7, 1956 sa French Lick, Indiana. Ang lugar na ito ay isang maliit na bayan kung saan halos lahat ng tao ay naghihirap. Ang pamilya ni Larry ay salat na salat sa buhay. Ang kanyang ina na si Georgia ay nagtatrabaho bilang isang waitress sa 2 magkaibang kainan para lang may maipakain sa 6 nilang anak. Ang kanyang ama naman na si Joe Bird ay isang Korean War veteran na dinala ang sugat ng digmaan sa kanyang isipan. Isang manginginom at may malalang depresyon. Dahil walang pera, madalas na walang sapat na pagkain sa lamesa ang pamilya Bird. Si Larry, lumaking mahiyain at laging nakayuko ang ulo dahil sa luma at may mga punit niyang damit. Para takasan ang bagsik ng kahirapan, nahanap niya ang kanyang kaligtasan sa isang lumang basketball court. Dito, hindi mahalaga kung may butas ang sapatos mo. Ang mahalaga, pumapasok ang bola. Dito, unti-unting hinasa ni Larry ang kanyang talento. Noong high school si Larry, naging tanyag siya sa kanilang bayan dahil sa kanyang galing sa basketball. Kinuha siya ng sikat na universidad, ang Indiana University, sa ilalim ng legendary coach na si Bob Knight. Ito na sana ang pagkakataon niya. Pero dahil sa sobrang kultura ng syudad at ang matinding pressure, nakaramdam ng matinding homesick at takot ang probinsyanong si Larry. Matapos ang 3 linggo, nag-impake siya at lumayas. Bumalik siya sa French Lick. Ngunit ang pag-uwi niyang ito ang magdadala sa kanya sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Noong February 1975, matapos ang matagal na pagkikipaglaban sa depresyon at kahirapan, winakasan ng ama ni Larry na si Joe ang sarili nitong buhay sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang sarili. Nawasak ang mundo ni Larry. Sa edad na 18 taon, nawalan siya ng ama, nawalan ng scholarship at nawalan ng direksyon. Para matulungan ang kanyang nagdadalamhating ina, tinalikuran ni Larry ang basketball. Naghanap siya ng trabaho at ang nakuha niyang trabaho, naging basurero siya ng kanilang bayan. Nagwawalis ng kalsada, nagbubuhat ng mga basura at nagmamaneho ng snowplow. Sa panahong ito, inisip ng lahat na tapos na ang kwento ng batang may talento. Siya ay isa na lamang natalong pangarap. Pero ang tadhana, may ibang plano para kay Larry Bird. Habang siya ay nagtatrabaho bilang basurero, napansin niya ang isang bagay. Masaya siya sa simpleng buhay. Pero tuwing gabi, hinahanap-hanap ng kanyang mga kamay ang hawakan ng bola. Isang araw, pinuntahan siya ni Bill Hodge, ang coach ng Indiana State University. Nakiusap ito kay Larry na bumalik sa pag-aaral at maglaro muli. Nung una ay ayaw ni Larry, ngunit naalala niya ang pangarap ng kanyang yumaong ama na makita siyang magtagumpay. Gamit ang galit, lungkot at determinasyon na hango sa kanyang mga pinagdaanan, bumalik si Larry sa court at doon na nagsimula ang milagro. Dinala ni Larry Bird ang maliit at hindi kilalang eskwelahan ng Indiana State sa isang undefeated season noong taong 1979 hanggang sa marating nila ang NCAA Championship Game. Doon niya unang nakatunggali ang kanyang magiging matalik na kaibigan na si Magic Johnson. Bagamat natalo sila sa larong iyon, napatunayan ni Larry sa buong mundo, ang dating basurero ay handa ng sakupin ang NBA. Samantala noong taong 1979, napili si Larry Bird ng Boston Celtics. Ang prangkisa na lugmok at walang direksyon ay biglang nabuhay. Sa kanyang unang taon, napanalunan niya ang Rookie of the Year. Hindi siya ang pinakamabilis, hindi siya ang pinakamataas tumalon, ngunit siya ang may pinakamatalinong utak sa court at may pusong hindi marunong sumuko. Pusong hinubog ng hirap ng buhay. Sa loob ng kanyang 13 taon sa NBA, binuhat niya ang Boston Celtics sa 3 kampyonato.
naging 3-time MVP, 12-time All-Star at naging bahagi ng tanyag na 1992 US Dream Team. Ang lalaking dati ay walang pambili ng sapatos, bigla na lang may kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ang lalaking dating tinatawanan habang nagbubuhat ng basura ay bigla na lang tinitingala bilang isa sa greatest of all time o GOAT ng larong basketball. Ang kwento ni Larry Bird ay hindi lang kwento tungkol sa basketball. Ito ay kwento tungkol sa isang tao na dinala ang pinakamabigat na dagok ng buhay. Mula sa matinding kahirapan, pagkamatay ng ama, hanggang sa pagiging basurero. Ngunit ginamit ang mga basurang ito para magsilbing pataba sa kanyang mga pangarap. Ipinapaalala sa atin ni Larry Legend na hindi importante kung saan ka nagsimula. Hindi importante kung ikaw ay nasa ilalim ngayon. Dahil basta may sipag, tiwala sa sarili at puso na hindi sumusuko, ang isang basurero ay kayang-kayang maging isang ganap na superstar sa buhay. Ano ang masasabi ninyo sa napakagandang kwento na ito ni Larry Bird? I-comment ang inyong mga reaksyon at saloobin sa ating comment section. At paki-like na rin sa video na ito. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, i-subscribe nyo naman. Maraming salamat.